Okay, let's put ourselves in the presence of the Lord. Jesus, lover of soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Told my world before I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me for the miry clay. Set my feet upon a rock, and now I know I love you. I need you. Told my world before I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. I love you. I need you. Told my world before I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. See the very end. I love you. I need you. Told my world before I never let you go. My Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Okay, Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba din ang dakila, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa gabing ito for us uunti po kami ngayong gabi, O Lord, pero ikaw po yung nag-lead sa mga kaibigan ko, Lord, sa mga kapatid po namin ngayon sa Bible study namin tonight, O God, Lord, naway magsilbi itong aral sa kanila, sa kanilang mga buhay, O God, Lord, naway ang word mo po ay manatili sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay, O God, Lord, mangaral sa kanila, O God, Lord. Marami po salamat sa time na iginugol ni Jessa at ni Gresel, O God, sa gabing ito, O God, Lord, naway ang kanilang pag-attend po ngayon sa gabing ito ay maging kabuluhan po, O God, Lord. I pray, O God, na sana po sa mga brothers and sisters namin na wala pa po ngayong gabi, O God, naway patnubarayan mo po sila, Lord, gabayan mo po sila, O God, Lord, naway mag-join na po sila, O God, Lord,
Maraming salamat po sa opportunity ngayong gabi, O God, Lord, na binigay mo po sa amin, O God, Lord. Ikaw na pong manguna sa amin, sa aming mga buhay, O God, sa aming Bible study tonight, O God, Lord. Ikaw lamang po ang nais na magpapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So magandang gabi po sa ating lahat. Hi, Kumaring Jessa at Kumaring Sofia. Gresel pala. Yan. So magandang gabi. And siguro bago tayo mag-start, magkamustahan muna yung mga magkakaibigan. Ayan. Talaga naman good evening daw. Wala masyadong signal. Ano ba yan? Ano ba yung signal ni Don Man? Smart Globe. Sige, sige. Di bale, ano na lang. Um, para magkaroon kayo ng background, yung aaralan namin is Book of Ruth. So, dito sa Bible study na ito, parang inaaral namin book by book yung sa Bible. At this time, ang aming focus is Book of Ruth. So, si Jenny, talagang kabisado na yung Book of Ruth kasi parang pinag-aralan namin siya niya. Hindi, tuloy-tuloy kasi yun eh. So, parang for the past 2 years? 2 years, yun, nag-aaral kami ng Luke, basta book by book siya. So madami kami ang natakal na namin is Luke, Kings, Judges, Ruth. Ganyan. So, nasa second Kings na kami. Pero sa Bible study na ito, isinishare namin yung natutunan namin during the Bible study na ginawa namin for the past 2 years. So, si Jenny, share niya yung parang buod nung chapter 1 to chapter 2. Tapos ako magtutuloy nung chapter 3. Sige nga, i-recall natin kung maalala. So, yun na nga. Diba? Chapter 1, parang kasi parang itong family ni Naomi, prominente sila. Tapos parang sabi nila, ay may family na din, parang hindi sila nag-trust na kay Lord. Kaya napunta sila doon sa Moab. Then after that, namatay nga yung asawa ni Naomi, tapos parang namatay din yung dalawa niyang anak. Dalawa niyang anak, may naiwang dalawang asawa, si Ruth, tsaka sino nga isa doon? Si Orpha. Tapos, itong si Naomi, sabi niya sa dalawang malugang niya na, iwan mo na ako, yun na akong huwag na kayo sumama sa akin kasi parang kinurse ako ni Lord, nito ganyan, wala yung mga kayamanan, tapos parang yun, nang tawagin na lang daw siya sa pangalang, Peter, Mara. Ni na Naomi, kasi parang pinurse daw siya parang kaya. Tapos, itong si Orpha, bumalik siya sa Moab. Tapos, si Ruth naman, nagsabi siya na, parang yung vow ko dati na, where you go, I will go. Tapos, ano ngayon, mahal? Your God will be my God. Will be my Your God. people will be my people. Bawo mo yan. Ay, hindi pa ako naririnig. Hindi ka naririnig? Oo nga, hindi. Tapos yun, hanggang sa sumama si Ruth kay Naomi. Ulitin mo daw, di ka narinig. Really? Tapos, okay na yun. Tapos sumama si Ruth kay Naomi. Then sa chapter 2, yun na nga, di ba, nag-harvest ng barley. Tapos eksakto, may sa gilid ng parang farm, may naiiwan doon na intended para sa mga sa mga sa mga widow, sa mga orphan, ganun. So si Ruth, si Naomi, sinabihan niya si Ruth na mag-harvest, di ba, mahal? Tapos yun na nga, nag-harvest si Ruth.
sa farm ni Boaz. Tapos nalaman nila na yung farm na pinagharvestan ni Ruth is ano pala siya ng farm ni Boaz. Eh si Boaz parang siya yung magre-redeem, guardian redeemer ng family ni Elimelech na asawa ni Naomi. Kaya yun, nagkakilala si Boaz tsaka si Ruth. Kaya yun ang pinakabuod. Pero ang dami-dami pang ano nun, ang dami-dami pang mga sequel nun, kaya binuod ko na lang. Kaya kung may time kayo, magbasa-basa na kayo. Ayan, so thank you so much, no? Um, i-reiterate ko lang, no, para mas maintindihan natin. So, yun nga, nagkaroon ng famine, may mag-asawa daw si Elimelech at saka si Naomi. Nag-ibang lugar sila sa Moab, kung saan ang Moab daw ay, kasi sabi sa Bible na hindi sila pinapaalis doon sa Israel. Kasi kapag once na lumabas sila sa Israel, mga iba't ibang lahi yung nandoon, tas may iba't iba silang kultura, yung mga iba nag-o-offer ng mga baby, ganyan, na ayaw silang Siyempre kapag magmamigrate ka sa ibang bansa, somehow maapektuhan yung culture mo, yung pananamit mo, yung ugali mo, ganyan. Most especially, yung relationship nila kay God, maapektuhan dahil sa pag-migrate nila doon sa ibang bansa yon. Kaya sabi sa Leviticus, specifically sa Israel, hindi sila inaalaw talaga umalis. Eh umalis sila kasi nga may famine dun sa Israel. Tapos nung narinig nila na nagpro-provide na si Lord for 10 years, 10 years ba yun, 5 years ngayon? 10 years ata, hindi ko na malala, basta parang ganyan. Tapos nung narinig nila na nagpro-provide na si Lord sa Israel, bumalik naman sila. Tapos nung pagbalik nila, too late na kasi namatay na yung asawa ni Naomi, namatay na din yung asawa nung dalawang anak niya, si Kilyon at Malon, namatay din. So yung tatlong babae na lang natira. Yung isa, bumalik doon sa dating ugali niya, sa dating ugali, dating kultura niya, kung saan yan siya nakagisnan. Pero yung isa naman, sabi ni Ruth, sumama siya doon sa matanda. Eh sabi nung matanda, tinaboy niya, sabi niya, doon ka na sa ano mo, hindi kita kayang buhayin, at saka hindi na ako makakaanak pa para asawain mo, ganun. Kasi sa Israel, um, ang mga babae kasi dati sa Israel, sa kultura nila, parang hindi sila pwedeng magtrabaho. So kapag ka namatay yung asawa nila, wala na silang means para buhayin yung kanilang sarili. Kasi nga hindi sila allowed na magtrabaho yung mga prominent na trabaho. Unlike sa mga lalaki, ganun yung privilege dati sa mga Israel. Ganun yung kultura nila. Kaya naman, nag-worry itong si Naomi. Pero, na wala siyang mapapakain financially, masusustain financially si Ruth. Kasi nga, matanda na, gano'n, gano'n. Pero itong si Ruth, talaga namang sumama siya sa kanyang mother-in-law na si Naomi. At sabi niya na, hindi, hindi kita iiwan. Kung sino yung Diyos mo, magiging Diyos ko na rin. Kung sino yung, ang tawag dito, kung sino yung people mo, yun na rin yung people mo. Asipin mo yun, na parang, ganun siguro kaganda yung pinakita ni Naomi kay Ruth na usually kasi pag mother-in-law mo talaga, 'di ba, hindi maganda yung pagsasama. Pero hindi pala totoo yung sinasabi lagi ng social media na pag mother-in-law laging nagka-clash yan, hindi talaga magkasundo ganito, ganyan. Hindi pala totoo, no? Pag once yung mother-in-law pinakitahan ng mabuti yung kanyang mga in-laws ba? In-laws niya, daughter-in-laws niya, ay talaga namang magkakaroon ng magandang relationship. Nung nagpa-part nga sila nung ways, nung nagpapaalaman na, nagsisiiyakan pa nga sila eh. Tapos nag-decide talaga itong si Ruth, na sabi niya, kahit anong mangyari, sasama ako sa ganun. So, ganun yung kaganda na binibreak niya yung ah, stereotyping na ang mga Magbinan ay laging nag-aaway. Di pala yung totoo. Kasi sa Bible, pwede pala na mag-live harmoniously yung Magbinan as long as they have
right relationship with the Lord at alam nila yung iset yung mga boundaries, 'di ba? Marahil ganun ang nangyari. Kaya at nakita, I believe na nakita din kasi meron din kasing personal longingness si Ruth. Nakita niya yung pagkakaiba kasi yung relationship ang tawag dito yung kultur ng mga Moabites talaga naman nag-o-offer ng mga ano nagpapatay ng mga baby, ino-offer nila sa mga Diyos-Diyosan nila. Tapos parang may ano pa sila, basta kung ano-ano yung mga ano nila, immoralities, ganyan-ganyan. Kung isi-search mo yung Moabites culture, ganyan-ganyan, makikita mo yung mga ginagawa nila. At dun naman kakaiba naman yung kultura ng mga Israelita. Kitang-kita niya na parang very caring sila. Even sa mga slaves, meron silang mga rules na nakaset sa Leviticus. Leviticus kasi yung book nila kung saan, oh, ito dapat gawin nyo, ito dapat gawin nyo. Tapos may specific instruction doon na kapag mag-aani ka, wag mo nga aanihin lahat. Magtira ka ng unti para doon sa mga babaeng balo nga nawalan ng means para ma-provide ang kanilang sarili. Yung mga anong tawag yun? Orphan, 'di ba? Yung mga um, ibig sabihin yung mga nasa laylayan ng lipunan back time. So para wag mong kamkamin lahat, mag-iwan ka ng onte, ganyan. Eh yung mga iba ng mga Israelita, hindi talaga nila nagagawa yun kasi syempre out of greed, ganyan, ganyan. Pero itong si Boaz is talagang sinusunod niya yun. At hindi lang niya sinunod yun, nung nakita niya, kasi usap-usapan niya, talk of the town dati si Ruth sa Israel. Kasi bihira yun na parang itakwil mo yung nationality mo, yung citizenship mo, yung kultura mo, yung refuge mo ng ng ilang taon hanggang sa tumanda ka, nagdalaga ka hanggang sa mag-asawa ka. Tatalikuran mo yun, tapos pupunta ka sa isang bansa na hindi mo naman alam kung parang foreigner ka, parang kami dito sa Singapore, kapag kami parang ang hirap din naming i-give up yung pagka-Pilipino mo. Para i-adapt mo yung kultura dito. Kasi yung kultura dito, iba talaga. Um, Iba pa rin talaga ang culture ng Philippines kasi very family-oriented, ganyan. Pero si Ruth, talagang ginive up niya yun. Kasi naman siguro, ang pangit din nung parang kultura nila doon na very focused sa um, immorality, sexuality, ganyan, kung ano-ano yung ano talaga, basta i-search nyo na lang para maniwala kayo, ganyan. So, to make the long story short, um, dahil nga ganun yung setup nila, so mahirap na talaga sila Ruth at saka um, si si Naomi kasi akala nila pag pumunta sila sa Moab, giginhawa yung buhay nila. Pero mas lalo pala silang naghirap. Kaya yung ipon nila, pumuntang Moab, naubos. Kaya nung pagbalik, nga. Pagbalik niya ng Israel, nga. Wala na siyang magain. Naubos lahat ang ipon. Pero nagkaroon ng hope nung nakilala niya si Boaz. Kasi based sa um, kultura ng mga Israel, kapag may balo, namatayan yan, um, since wala na yung capability para i-finance o i-supply yung mga pangailangan niya, yung kamag-anak na pinakamalapit, papakasalan mo dapat yun. Kasi nga wala silang means wala silang karapatan magtrabaho, parang gano'n. At ngayon naman, out of a sudden, 'di ba? Pumunta si Ruth doon sa field ni Boaz. Yung parang coincident na tinatawag nila. Pero I believe it's not a coincidence, it's a divine appointment of the Lord para magkita yung dalawang ito. Um, at para maging pagpapala si Boaz kay Ruth, at the same time si Ruth kay Boaz, parang ganyan. So, yun yung parang naging setup. Tapos nung kinento ni Ruth na, uy, may nakilala ako, ang pangalan niya Boaz. Ito ganyan. Sabi naman ni Naomi, ng kanyang mother-in-law, sabi niya, hala, si Boaz? Sabi niya, kamag-anak namin yun. Ganon. So, syempre, pag kamag-anak, balo si Ruth na. So, may chance na pwede silang mag-link together. At mayaman tong si Boaz, ha? May sarili siyang farm, meron siyang mga tauhan pa. Tapos,
kapag babasahin mo yung chapter 2 ng Ruth, talagang madami siyang mga tauhan at talagang prominent. So magkaiba sila magkaiba silang sitwasyon, mayaman na mayaman itong si Boaz during that time at itong si Ruth at saka si Naomi. Talagang walang-wala, ay namumulot nga lang ng mga tira-tira doon sa palayan, ganyan, ganyan. Parang palayan yung yung in our term ngayon. So yun ang nangyari hanggang sa yun na nga nung nalaman ni Naomi na meron palang Boaz na malapit na parang pag-asa nila para aahon sila sa kahirapan, parang ganun yung nakita niya. So basahin natin tong share ko lang yung screen ko. So ito yung pag-aaral natin naman ngayon mali. Wait lang. Let me share my screen. So, share. Kita niyo ba yung screen ko? Wait lang. Ayan. So, chapter 3. So, Ruth and Boaz at the threshing floor. Threshing floor, dito yung istakan nila ng mga ani nila. Ganyan. Tutulog si Boaz. So, basahin natin. Chapter 3. Ito na lang pala. Ayan. Sige, basahin po natin. Mag-start po siguro. Pwede ba kayo magbasa? Sophia at saka Jessa? Gresel? Gresel at Bok? Jessa? Nakikibok eh. Yes. Okay. Pwede po magbasa? Oh, yan. Sige. Siguro magbasa tayo ng, maiksi lang naman to. Kay page 3. At 3, no? Sige, mauna na lang si Jenny. Ang sequence dito sa screen ko is si Jenny, si Jessa, si Kuya Rizaldi, tapos si Gresel. So, yun. Sige, mahal. Okay, Ruth and Boaz at the threshing floor. One day, Ruth's mother-in-law Naomi said to her, "My daughter, I must find a home for you where you will be well provided for." Now Boaz, with whose woman you have worked, is a relative of ours. Tonight he will be winnowing barley on the threshing floor. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Then go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Okay. Sibok. Chapter 4 to 6. Yan. When he lies down, note the place where he is lying now. Then go and uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. I will do whatever you say, Ruth answered. So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do. Yun. So, 7 to 9 naman si Gresel. When Boaz had finished eating and drinking and was, okay na po? Yes. He When was in Boaz good had finished yan. Mhm. in good spirits, he went over to lie down at the door and overcame the fire. Ruth approached quietly, uncovered his feet, and lay down. In the middle of the night, something startled the man. He turned, and there was a woman lying at his feet. "Who are you?" he asked. "I am your servant Ruth," she said. "Spread the cover of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family." Si Kuya Rizaldi naman. Saan na? Saan na ako? 10, 10 to 12. Ayan. 10 to 12. "The Lord bless you, my daughter." And he replied, "This kindness is a greater than that which you showed earlier. I have not run after the younger men, whether rich or poor. And now, my daughter, don't be afraid. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All the people of my town know that you are a woman of noble character. Although it is the truth that I am a guardian redeemer of our family.
there's another who is more closely related that. Amen. Yun. So ako naman po, no? So, 13 to, sige hanggang dulo na. 13. Stay here for the night, and in the morning, if he wants to do to do his duty as your guardian redeemer, good. Let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. So she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, no one must know that a woman came to the threshing floor. He also said, bring me the shawl you are wearing and hold it out. When she said so, he poured out into it 6 measures of barley and placed the bundle on her. Then he went back to town. When, when, when Ruth came to her mother-in-law, Naomi asked, how did it go, my daughter? Then she told her everything Boaz had done for her, and added, he gave me these 6 measures of barley, saying, don't go back to your mother-in-law empty-handed. Then Naomi said, wait, my daughter, until you find out what happens, for the man will not rest until the matter is settled today. So, yun. So, balikan natin. So, yun nga ang nangyari, no? Nalaman ni Naomi kasi, di ba sa chapter 2, nalaman ni Naomi na meron ngang Boaz na-recognize niya na pinsan ni relative ni Elimelech nung asawa niya. Tapos, yun nga sa kultura ng mga Israel, kapag may ganoon, sila yung guardian redeemer. Redeemer ang ibig sabihin. Guardian redeemer ang ibig sabihin, since wala na silang asawa, mga balo na, at ang mga babae dati ay walang karapatan para mag-work, ganyan. Kaya naman, meron silang rule sa Israel na kapag ganun ang sitwasyon, yung closest relative dapat pakasalan yung mga nabalong ito. At yun nga ang nangyari. Kaya nagka-idea tong si Naomi. Sabi niya, mag-ano ka, ang tawag dito, magligo ka, magpabango ka, ganito, ganyan. Tapos, oo, magpaganda daw, umaura ka, parang ganyan. Umaura ka, isuot mo yung best perfume mo, ganyan. Ewan kung anong perfume ba yung niya. Baby cologne siguro. Tapos, sabi niya doon, tapos pumunta ka doon um, sa hinigaan ni, ni Boaz. Tanggalin mo daw yung sapatos. Tapos, humiga ka doon sa kanyang hinihigaan. At talaga naman sabi ni Ruth, opo, talaga naman, sinunod niya. Pumunta nga siya doon at ginawa niya lahat yung sinabi ng kanyang mother-in-law. Tapos, edi itong si Boaz naman, ano ang ibig sabihin itong good spirits na ito, no? When Boaz had finished eating and drinking, was in good spirits, parang ganyan. Ano man? Ha? Ano yun? Lasing, ganyan. Tipsy? Goods na ba? Parang hindi natin enough of drink for that night. Kasi ang history niyaan, pag titignan niyo siya sa isang Bible, ay sa ibang version, ano daw, kapag kakatapos kasi ng ani eh. So kapag katapos daw ng ani, kultura ng mga taga Israel, na iinom sila, magsasalo-salo, ganyan, ganyan. Tapos yung inom nila dati, wine, syempre, ganyan. Fermented grapes talaga yung iniinom nila. Unlike yung alak natin ngayon kasi may halo-halo ng chemical kaya na talaga namang sunog baga ang dating pagkain. Pero sila dati talagang very health meron siyang health benefits kasi talagang purong ubas na finerment ganyan. So, tumingin ka lang story short, ito nga, sarap buhay sarap, ang daming ani, natulog, ganyan, ganyan. Tapos bigla-bigla, may nag-uncover ng kanyang feet, di ba? Humiga sa kanya ng middle of the night. Tapos, syempre, magugulang tangka kung ako din, di ba? Bigla-bigla may susulpot sa akin ng the middle of the night, di ba? Parang ang dating sa atin, in our modern setup ngayon, parang, teka lang, parang itong silot, parang gumagapang, parang pagkapang na si Ruth, ganyan, di ba? Pero, hindi tingnan mo sa history ng Israel.
may ibig sabihin yan. Wait lang, wag tayong mag-judge. Ano lang, makinig lang muna tayo. Ganyan. So, sabi niya na, syempre, nagulantang siya. Ibig sabihin, buti na lang, babae yung nakita niya. Kapag ka lalaki yung nakita niya, edi syempre, baka pwedeng magnanakaw yun or someone na pwede siyang gawan ng masama, gano'n, kasi nga mayaman siya or something like that. So, yun yung nasa isip niya. Pero siguro nung nakita yung babae, oy, babae, ganyan. Tapos sabi niya, I'm your servant Ruth. Sabi niya. Tapos bango-bango, diba? Talaga nung bagong ligo. Sabi niya, spread the corner of your garment over me. Aba, since you are a guardian redeemer of our family. Ibig sabihin nito, spread the corner of your garment over me. Talaga naman. Paano ba yung Tagalog nito? Kumutan mo ako. Ganun ba? Pero may meaning ito. Kapag isa-search mo siya sa um, may mga cross-reference dito ni. Pero kung isa-search mo siya sa mga Bible scholars, yung mga commentary, kultura ng mga um, Israelita na kapag sinabing spread the corner of your garment over me is pakasalan mo ako. Parang ganyan. Kasi, di ba, alam niyo yung sa pagpapakasal, pag nagkakasal kayo, di ba, parang may mga sponsor, may mga veil, ganyan, tapos tatakpan ka nung belo nung ano, tapos sing lalaki yung ganon, di ba? Yun yung parang representation noon, na parang um, hinihingi mo yung permission niya na i-save siya, i-redeem siya as someone na wala na nga, byuda na, parang ganon. That's their culture. It's not the intention of Ruth na gapangin si Boaz. Pero her intention is gawin nga. On the first place, ginawa niyo yun kasi inutos ni Naomi. Kasi si Naomi, alam niyo yung kultura, Israel siya eh. Taga-Israel siya. Israelita siya. Pero si Ruth, syempre, kaka-join pa lang niya, hindi niya alam yung mga ganong kultura. So, clueless din siya. Pero sumunod siya, diba? So, but she knows na um, sa ikakabuti ni Ruth yung ginagawa ni Naomi. Kaya sumunod naman talaga itong si Ruth. Tapos, tingnan niyo yung naging response ni yung mga naka-highlight na blue, yun yung mga salita ni Boaz. Sabi niya na, the Lord bless you, my daughter. My daughter ang tawag. Pagka biglang may babae dyan, sinasabi na napakasalan mo siya. Pero ang sabi niya, my daughter, anak. Sabi niya ganun. So, ibig sabihin siguro, maaring may katandaan na itong si Boaz. At siguro medyo bata-bata pa itong si Ruth. Sabi niya dito, you have not run after the younger men. Bakit hindi mo pinili yung mas bata, yung mas mayaman, or poor na, siguro, or poor na, pogi, ganyan. Bakit ako? Sabi niya, ganoon. Sabi niya, don't be afraid, my daughter. I will do for you what you ask. Ay, kunwari, ayaw pa niya. Pero sabi niya, oh, sige na, papakasalan kita. Parang ganun. I do. Parang siya nag-I do eh. No? All the people of my town know that you are a woman of a noble character. So, sikat nga kasi si Naomi, ay si Ruth, kasi bihira nga yung sasama ka sa mother-in-law mo. Aanin mo pa yung mother-in-law mo, ay namatay na, wala naman ng anak, wala na dun yung pinakasalan mo, di ba? Magkakibahay ka sa mother-in-law mo na gano'n, di ba? Pero iba kasi yung character ni Naomi. Kaya talagang um, uh, sumunod si Ruth, ganyan. At saka nakita niya, and I believe that na si Naomi is meron siyang godly character na naramdaman niya ni Ruth na may kakaiba ka sa pinaglilingkuran ni Ruth, ni Naomi, ganun. Kaya sumama siya talaga. Tapos yun nga, pero nga, sabi go back tayo dun kay Boaz, sabi niya na, kaso meron pa ako, may concern pa ako, ganun. Sabi niya na meron pa na mas malapit. Di ba nga ang role ng Israel? Yung closest relative, siya yung magre-redeem. Kaso may closest relative pa. Yun yung problema. Kaya naman, sabi niya, tingnan niyo yung response niya.
matulog ka lang dyan, matulog ka lang. Dapat walang makaalam na may babae na pumunta dito sa threshing floor. Ganyan. Between the shoal, sabi pa niya gano'n, yung ano the shoal niya daw. Tapos binigyan pa niya ng rice. Kasi nga, very poor sila, ganyan. So binigyan niya ng barley para meron silang makain. Ganito, ganyan. Kasi alam ko, Sige. kasi kapag may taong nakaalam na si Ruth is nandoon, tapos parang nireject siya ni Boaz, parang may tendency na batuhin siya, stone to death. Yun yung parang ano ng mga Israelita. Kaya yun yung sinabi ni Boaz na diyan ka lang, matulog ka lang, dapat walang tao na makaalam na may pumuntang babae dito. Parang ganun. Yes, correct. Kasi titingnan mo din naman, pwede naman niyang gawin yon si Naomi naman. Bakit niya in-advise nung after talaga nung ano, na alam naman maglalasing yung ano, 'di ba? So may mga maling ano din si Naomi somehow. Kasi pwede din naman silang mag-usap ng in a day broad light or something like that. Pero bakit doon pa, 'di ba? At saka middle of the night pa talaga niya inano. So hindi natin alam. Pero in my point of view, somehow mayroong gray area din. At saka syempre isipin mo na lang, hindi naman sila officially, parang hindi ko alam kung may ligaw-ligaw doon sa kultura ng mga Israel. Pero uso kasi sa kanila yung fixed marriage, 'di ba? Kunwari si Joseph at saka si Mary, fixed marriage yun eh. Parang ganyan. Pero this time, walang official na ganun eh. Na, na, um, parang, do may rule sila, pero pwede namang gawin yun in a broad light. Not on that scene na nakainom si Boaz, tapos midnight pa. So parang, may chance, di ba? Na take advantage niya si Ruth. Pero makikita natin na hindi yun ginawa ni Boaz. At saka si Ruth din, na wala siyang ginawang masama din. Gusto lang niyang sumunod sa mother-in-law niya. So, very short yung kwento nila, pero very interesting na may mga ganitong tao pala, no? Siguro kapag sa atin nangyari ngayon yun, ay wala na, di ba? So, balik tayo dun sa PowerPoint ko. Ano yan? Yung expenses na. Ay, Danjo, ipakat na lang yun. Ayan. Ayan, so ganyan. Ito yung shoal, tapos ipapagusto niya na ipaano dito is a sign of asking for marriage to redeem them nga, parang ganyan. So, tingnan naman natin, di ba? Pag-isipan natin kung ano yung nangyari. Di ba? Sa tingin niyo ba na how can you describe the action of Boaz? Anong ginawa niya? Anong naging response niya? Naging gentleman siya, di ba? Nakikita naman Yes. natin doon na hindi niya tinake advantage si Ruth kahit na parang yung labas, yung pagpaano ni Naomi sa kanya, the way si Naomi magsabi sa kay Ruth, mag-advise kay Ruth na ganitong gawin mo, magpabango ka, magsuot ka ng magandang damit, ganun, ganun, is parang flirting na yun, parang in a ways na i-flirt mo si Boaz para may mangyari, tapos ganito, ganyan, pakasalan ka. Kasi makita natin doon sa pinakalas, sinabi ni Naomi na hindi makakatulog itong si Boaz hanggat hindi niya nasa-settle itong matter. So, pero sa doon pa lang makikita na natin na yung intention ni Naomi is para i-flirt ni Ruth itong si Boaz. Pero si Boaz nanatiling gentleman. As in hindi niya ginalaw si Ruth, bagkus parang inano niya pa ito na, sige, diyan ka lang ng ganito ganyan, antayin muna natin yung mas malapit pa
na relative mo na kung gusto niya na i-redeem ka, kasi kung hindi, ako yung magre-redeem sa'yo. Pero alam mo yun, ang hindi nag-ano sa promise si Boaz ng parang prinamis niya kay Ruth ito na ito yung mangyayari kung ganito ganyan. Kasi kung i-redeem agad itong ni Boaz itong si Ruth is parang ito naman si Boaz yung parang pagbubuntungan ng parang shame ganun. Kaya yun, parang nagstay doon si Boaz sa kanyang promise sa kay Ruth. Parang hindi niya brinake. Tapos yun, may respect itong si Boaz sa kay Ruth, tsaka gentleman talaga siya. Yun lang. Yun, di ba, na um, may mga ganong lalaki pa pala, bihirang-bihira na yun, di ba? Kapag ka, may sinasabi nga sila na kapag balay na ang lumapit, tukain mo na, parang ganyan, di ba? Balay na yan eh, di ba? So, parang ganun yung sinasabi nila. Pero makita natin na pinili talaga ni Boaz na di natin alam talaga kung ano din yung nararamdaman niya inside. Nakainom pa naman si Boaz, pero talaga namang pinanindigan niya yung kanyang um, pagiging gentleman, 'di ba? Siguro I believe takot niya yun kay Lord, 'di ba? Tapos ito naman si Ruth. Sa tingin niyo ba naging godly? Did Ruth behave godly by obeying her mother-in-law? 'Di ba? Nag-behave ba siya godly? Godly ba yung ginawa ni Ruth? Actually, di ko masabi. Actually risky. Actually risky yung ginawa ni Ruth. Kasi nga kapag may taong nakaalam na andun siya, tapos hindi naman sila magjowa, hindi naman sila mag-asawa, as in babatuhin talaga siya hanggang mamatay siya, parang ganun. Mm. Kaya in a ways hindi siya godly, pero nag-ano lang siya, nag-obey lang siya sa mother-in-law niya kaya yun, well hindi natin alam. Mm-mm. Sabi dito sa pag-research ko din, kita ko sa ba yung na-research ko. Tayo mali. Wait lang ah. Saan na yun? Wait lang po. Wala na. Anyway, hindi ko na mahanap. Pero sabi doon sa na-research ko na, tsaka kung babasahin mo din, I am your servant. Ganito, ganyan. It's her intention really is not to flirt, um, Boaz. Pero, during the time daw sa Israel, na kapag ikaw, you will be sitting doon sa paanan nung ano mo, is ibig sabihin, you treat him as your master and you as a servant. Ganun yung parang ano noon, yung symbol noon. Kaya nga 'di ba si Martha at saka si Mary. Si Martha, anong ginawa ni Mary? 'Di ba umupo siya sa paanan ni Jesus Christ? Kasi that's their way daw sa kultura nila na you're the master, I am a servant. Uupo ako dun sa paanan mo. Parang ganun yung sinisimbol nun. So, hindi naman siya talaga, kung intention niya na i-flirt si Boaz, pwede naman niyang yakapin, ganyan, sumuumsum na lang siya, ganun, di ba? Pero hindi. The Bible tell us na umupo siya doon sa paanan ni Boaz. Not really doon sa hindi niya hinubatan ang hinubad niya is yung paa. Alam niyo ba na yung pag-antay ng sandals is the lowest form na ginagawa ng servant? Yung tagatanggal ng tsinelas, tapos tagahugas. Yun yung pinaka-lowest kasi may hierarchy din yung mga servant, ganyan. So kung ikaw yung tagahugas or taga
ang tawag doon, tanggal. Ibig sabihin, ikaw yung pinaka mababang uri ng servant. Ganyan dati. So, yun yung ginawa ni Ruth. So, makita mo talaga yung humbleness, yung humility ni Ruth towards kay Boaz. So, I believe with her intention, I believe clear yung intention niya. And it's never her intention na akitin or something. But it's just that mahal na mahal niya yung mother-in-law niya. I believe na sinusunod niya at nagtatrust siya doon sa mother-in-law niya na sa tingin ko ay feeling niya hindi siya ipapahamak doon. Pero, excuse me. So, yun nga. Yun yung aking point of view. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung pagkakaano nyo sa Bible na ito. Pero for me, that's my understanding. That's my take. Tapos, saan na? Ayan. So, next na tayo. So, ito yung aking, realization na sinning is a choice and so is godliness. So, choice pala yun, no? Si Boaz, may choice siya na i-take advantage si Ruth, pero hindi niya ginawa. Si Ruth din, meron din diba? Na kumbaga, pwede siyang mag-say no or say yes, ganyan. Pero, the summary of the story is, it's always a choice. Kaya nga yung parang, usong-uso ngayon, diba? Yung sa social media, yung pangit na nga, nag-cheat pa, ganyan. Diba, sino na nga yung influencer na yun? Si Mekos, at saka si, ano ba yun? Basta yun, nakita ko lang sa Facebook, ganyan na. Oo, oo. Kumbaga, it's a choice. Pinili din kasi nila yon. So, tapos, kumbaga, kaya nga yung marriage, we believe na ang marriage is a commitment. Pipiliin mo talaga yung tao ng paulit-ulit, regardless of her past, regardless of her present, syempre. At higit sa lahat, and most importantly, dapat si God yung nasa center. Kasi, two imperfect person, tapos nagganyan sila, talaga naman. Hindi mo pipiliin ang isa't isa. Pero with God on the center, di ba? Tatlo kayo. Talagang, minsan, nagugulat nga kami ni Jenny kasi minsan kapag ako, whenever I'm in my lowest point, siya naman yung parang nag-encourage sa akin. Whenever she's in her lowest point, siya din yung paano pag dalawa na kami? Then that's the time na we draw nearer to God. And then, basta masisense mo lang na minsan pag may hindi kami nagpapaunawaan, parang may isa sa amin na magsasalita. And then, parang sinagot ni Lord yung parang queries namin, katanungan namin sa isa't isa. So really, hindi mo talaga ma-work out yan without the Lord. At higit sa lahat, it is also your choice to stay together. Ganyan. Kasi kahit na may Diyos kayo sa center, kung pinili nyo talaga maghiwalay, maghihiwalay talaga kayo. 'Di ba? Pero kung pinili nyo talagang ipaglaban ng isa't isa yaan, regardless sa mga sabi-sabi ng mga taong nasa paligid nyo, 'di ba? It will work out. Why? Because it's a choice. Marriage is a choice. Kaya nga ang marriage is a commitment. It's a lifelong commitment. So habang nabubuhay kayo, you should be committed to choose each other. Ganyan. At syempre naman, kapag ka, i-work out nyo din naman para, um, parang silang dalawa din, diba? May mga request sila, si Boaz at saka si nahirap sila. So, provide ni Boaz yung pan nila, ganyan. So, ibig sabihin dito, it's give and take. Makita nyo, submission yung ginawa ni Ruth. Bowing down, humble down herself, treating Boaz as his master. At ganun din naman si Boaz, treating with gentleness yung si Ruth. So, ganun daw talaga yung order. Ganun yung order ni Lord talaga when it comes to marriage. Na kapag ka hindi na respected yung the guy, at itong si babae, dahil nga hindi mo nire-respeto, tapos hindi ayaw mo magpasamid, ganun talaga kayo. Parang out of order kasi. May design kasi talaga si Lord.
ino-automate, parang meron siyang specific design na pag nawala yun sa order, parang chaotic siya. Kaya I believe wired ang mga lalaki talaga na to be respected. Once na hindi na sila nire-respeto, doon sila parang nagiging unloving. Ang mga babae naman, once na hindi sila makareceive ng love, gentleness, ganyan, doon naman sila hindi nagiging respect and naputol. So, yon na kapag yung babae naman, pag hindi naging respect, mali, asan na ako? Pag hindi siya nakadama ng love, ng care, ng tenderness from the partner, dun siya naman hindi nagiging unrespectful sa kanyang partner. So, it's a give and take. Ganyan. You really have to work it out. Tapos, communication talaga. Ba't talaga na akala mo ng perfect ang marriage? Akala mo di nag-aaway, di ba? Nag-aaway pa rin po kami. Oo. Di ba? Parang normal po talaga yan. Pero, we still choose each other. Ganyan. Yan. Kasi, pinili mo siya eh. Yun nga, hanggang sa huli, parati. Ganon. O, sige, kayo naman. So, yun lamang po sa gabing ito. And, yun. So, anyone who would like to share something, yung pulot of the day nyo, ganyan. Nakarelate ba kayo sa usapan natin tungkol kay Boaz at kay Ruth? Ayan, sige. Parang gusto kong marinig si Jessa. Kung okay lang kay Jessa kasi Kung okay lang parang kay Jessa, baka naman oh, i-unfriend na ako ni Jessa sa Facebook kapag hindi kasi wala sila masyadong wala ba signal. siyang signal? Si Jessa Ah, at saka si Sofia. Sige, kuya, ano na lang. Ay, hindi, pagpipray tayo ni Kuya Rizal di mamaya eh. Si Ate Claire to. Si Ate oo. Clara. Ate Clara, kamusta ka na dyan? Oh, tulog na din yung Hindi, katabi mo. nakikinig lang siya. Siya nga to. Nakikinig lang. Oh, si Kuya, ano na garod? Si Kuya Rizal. Si Rizaldi. Baka may, ano siya, final benediction. Wala kasi ngayon si Ate Ja. Kaya nga, wala si Ate Jack busy. Rizaldi nasa dokta pa po. Baka nasa vet pa siya. So, ikaw na lang, Mahal. Ano mai-share mo? So, ayun nga, makikita natin dun sa story ni Boaz tsaka ni Ruth. Actually, nung first ko na napakinggan ito, parang kinilig-kilig ako kasi nga, oo, kinilig ako kasi nga, alam mo yun, yun na nga yung nangyari sa, sa kay Ruth. Parang hindi siya, parang blines pa din siya ni ng Panginoon na kahit na namatayan na siya ng asawa, parang tapos iniwan niya yung family niya doon sa Moab kasi hindi din natin alam baka itong si Ruth is prominent din yung family niya doon pero iniwan niya yung lahat-lahat. Sumama siya sa kay Naomi kasi parang nakitaan niya ito ng nakitaan niya si Naomi as a godly people tapos yung mga means, culture and all ni parang na-inlove doon si Ruth. Tapos kung ano yung sinabi ni Naomi, yun yung sinusunod ni Ruth. Tapos nung nagkakilala na sila ni Boaz, parang alam mo yun, parang hindi mo ine-expect na makakakilala pa si Ruth ng Boaz. Parang ganun ba yun na nga, napagdaanan niya na namatayan siya ng asawa. Kasi 'pag widow ka, parang low ka na, hindi ka na hindi ka na kasi once na 'di ba parang pinakasalan ka, parang kung sa ano pa is hindi ka na Birhen Maria, parang gano'n, gano'n. Tapos parang siya sa huli kasi i-a-accept siya ni Boaz. Parang 'yun sa kahuli-huli kasi diyan natin makikita yung genealogy ni Jesus kung saan nanggaling si Jesus. Actually itong si Jesus galing siya sa kay Ruth. Eh, alam naman natin na si Ruth is siya hindi siya Israelites. Kaya yung grasya talaga ni Lord is nandoon once na magtiwala ka sa kanya, once na
na i-accept mo siya gano'n. Kasi in-accept siya ni ano, eh, ni Ruth, eh. Tapos hanggang sa yun nga, kinilig-kilig ako na nakatagpo pa si ano, makapagtagpo pa si ano, si Ruth ng isang Boaz. Oh, 'di ba parang alam mo yun, parang ni-redeem siya talaga. Alam mo yung parang knight in shining armor, charas! Parang gano'n. Kaya yun, ayun ang para sa akin na hanggang sa huli hindi nagkamali si Ruth sa pagpili kay Lord as her ano, her Lord God, parang gano'n. Hindi nag hindi siya nagkamali ng pagdesisyon, hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon, gano'n. Yun. Kuya, ayan, na-ask to unmute kita. Kuya Andy. Hello? Ayun! Ayun. Naku, medyo ninanamnam ko pa yung mensahe. Hindi ko manamnam eh. Ano, wala pa ako masyadong masabi. Ay, Pass na, okay lang ba? Wala akong ano. Kasi nahuli ako ng pag-join. Although kinukwento okay niyo. lang kuya. Di bale, Salamat. i-playback mo na lang kapag recorded naman ito. Ay, hindi ko pa pala nasasend yung ano, hindi ko pa na-edit kasi eh. Okay Ah, lang. Pass muna ako. Hindi ko masyadong na ano pa yung storya. it's Sarap. okay, kuya. So, yun nga, parang may part, ako na lang maidadagdag pala, may part doon kasi 'di ba kapag ano eh, parang ligawan stage to eh, mga ganyan-ganyan. Tapos yung mga may asawa, ganyan. Makaka-relate talaga dito. Tapos, tignan mo din yung naantig talaga. Parang na-observe ko din na parang sabi niya na tinawag niyang anak itong um, si Ruth. So, ibig sabihin, parang meron silang, siguro malaki yung age gap nila, ganyan-ganyan. Kasi parang ina-expect niya siguro na bakit ako yung pinili mo? Eh, parang may pagkamatanda na ako. Siguro, syempre, pag medyo matanda na, kumukulubot na din yung mukha, ganyan-ganyan. Pero, umubay pa rin siya. Parang gusto pa rin niyang pakasalan. Willing siyang pakasalan si Boaz. Pwede naman siya maghanap ng medyo bata-bata pa, 'di ba? Yung macho-macho, ganyan. Na medyo mayaman, 'di ba? Pero pinili niya yung medyo matanda. So parang it's beyond the conventional way of choosing a partner. Ngayon, kasi ngayon syempre gusto mo yung pogi, ganyan, yung mga mayaman, ganun. Pero more than that, ang nakita kasi ni Ruth kay Boaz is his heart towards his people and towards God. Yung gentleness niya, yung fear niya talaga kay Lord. 'Di ba? Yun yung nakita ni Ruth. At saka si Ruth naman, di din naman sinabi na sobrang ganda ba ni Ruth or something like that. Parang wala namang ganong description sa Bible. Pero ang nag-stand out sa kanya is her noble character daw na she is willing to give up her pagiging Moabite and to join a certain culture or a certain nation na hindi naman niya kilala at willing siya na sumama doon sa matanda na malapit nagmatigi. Pero she cares for her mother-in-law. It's her heart. Diba? Bihira yung ganun, diba? Kaya yun din yung, at the end of the day, it's about the character. Choosing the partner it's about the character more than the looks, more than the status. Kasi mag-iiba yan eh. Yung looks niya, tatanda din yan, parang kukulubot din. Yung, ang tawag dito, yung kayamanan niya, hindi mo din naman alam, mag-fluctuate din yung, ang buhay ay parang gulong nga, diba? Ikot-ikot daw. Paano ka makakasiguradong mayaman yan hanggang sa huli? Diba? O, paano kung bankrupt yung company niya? O, ay, di nga. Eh di, yun pa naman yung pinakasalan mo sa kanya, diba? Pero, if pinakasalan mo yung tao because of the character, kumulubot man yan, mawala man yan ng kayamanan, pero his heart is still the same. 'Di ba? Kaya yun yung napulot ko sa gabing ito. Relationship is about the character, the heart. Eh, wala namang perfect, 'di ba? Wala namang, wag mong hanapin yung perfect. Wala talagang ganung perfect. Pero be the right
person is hindi mo naman makokontrol yung partner mo eh. Sino makokontrol mo? Yung sarili mo. So, always to have a pure heart, a good heart. Kasi kapag ka na-realize nila yon, mahiya silang gawan ka ng masama talaga. Pero may mga tao talaga na masama talaga, masama kahit anong gawin mo, masama talaga. Hayaan mo na, hindi mo sila makukontrol eh. Yung sarili mo na lang. Kasi, hindi naman natutulog ang Lord. Hindi ka man makabawi, 'di ba? Kasi mabuti ka. Pero si Lord mismo yung gagalaw. Magugulat ka na lang, hala, kawawa naman ganyan. Pero mo namang ipag-pray na maano sila, mategi, no? Wag naman ganyan. Kumbaga, hindi kasi natutulog ang Lord. Alam niya kung ano yung kanyang gagawin. At kagaya nga nito, 'di ba? Yung kwento na ito, may ano pa siya, connected siya sa malaking blessing. They will be part of lahi ni Jesus Christ. 'Di ba? From a foreigner, hindi siya Israelita, to a king. Ganyan. King, hindi pala king si Boaz. Prominent woman, different status, pero same heart. Pagbubuklod din ni Lord for a bigger picture, for His glory. Ganyan. So, hindi lang ito applicable sa buhay ni Boaz at saka Ruth. We are also part of the Bible, diba? Tayo ay mga anak din ni Lord. He can write a story na magugulat ka na lang na, grabe Lord, ganyan. Ang kailangan mo lang is to really pray, 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 pray. And sa lahat, hindi, ang story naman, pangit kapag maganda lahat, diba? Ang story maganda yung story pag gumaganon-ganon eh. Gumaganon-ganon talaga. May mga twist eh. Yun yung nagpapaganda sa story. So, it's our story also. Magkakaiba tayo ng story, pero it's still a story written by the Lord. As long as, um, just like Ruth, you are obedient to Him, to do His will. Kung ano yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, hindi ko sasabihin yun. Hindi ko alam din yung gusto niya kasi hindi naman ako Diyos. Walang sino man ang tao makapagtidikta nun. It's you and the Lord. At si Lord, hindi mo man siya marinig audibly, no? Pag siguro narinig mo audibly si Lord, ewan ko na kung hindi ka tumalon. Diba? Pero it's written in our heart. May budhi tayo. Kaya ramdam mo yun eh, kapag ka may nagawa ka na hindi talaga will ni Lord, ramdam mo sa puso mo. Oo, parang may something wrong. Sorry Lord, ganyan. Kaya nga tayo nagsusorry eh. Pero at the end of the day, regardless kung ano yung choice natin kasi, it's either blessing or curse. Hindi naman curse, punishment. Yeah. Blessing or punishment. Ganun naman talagang buhay. Kahit din kami, napapanish din ni Lord kasi minsan eh, mari din yung dinig namin, matigas din ang ulo, napapanish din talaga. So yun, alam ba nila mahal yung nangyari sa akin? Hindi. Next na lang, pagka-uwi namin dyan ng Bok, Sophia and Garcel, chika-chika tayo, kape-kape, kwento namin yung nangyari. Kasi narinig na nila kuya at kulang na yung time eh, tsaka last juice na din. So, hope to see you soon dyan sa Kabangkalan. Or kayo naman ang pumunta dito sa Singapore habang nandito pa kami. Mahal ang hotel dito. Pwede naman kayong dito sa bahay. Ano na, Tara na, Lord, tara plano na. kayo. Lord, plano kayo last year. Mag-antay Let's kayo go. ng piso sale. Grabe mag-sale si Mayroong Silupak. 8,000. Back and forth na yun. Oo, Iloilo to Singapore. Ayan na, paluwagan na yan. Anyway, so yun. So masaya ako sa gabing ito na nakasama natin si Sofia, at saka si Gresel, at saka si Jessa, si Ate Clara, and Kuya Andy. Thank you so much for your time. Kung may prayer partner, prayer request po kayo, i-type nyo lang po sa ating chat box. At papray tayo ni Jenny. Nito. Ayan, sige po. May nagtatype pa. Ayan. Wala ata silang specific request. Sige, ipag-pray ko na. Po siya, no? Pa-pray lang po para sa aming mga fur babies para gumaling na. Yun! Oo. Ay, yung mga fur babies mo, kuya? Oo. Pa-pray. Ay, okay. Sige Oo. po. Yan, sino pa po?
Si Chessa kasi Mm. malayo siya sa kanyang family. Mm. Tapos na under training pa siya. Mm. Tsaka brave na din yung baby ni Chessa. Mm. Si Gresel, sa kanyang pag-aaral, Ay! O, sige. Ah, makakatagpo na siya ng bukas sa araw ng si bukas. Gresel. Wow. Naway makatagpo ka na ng Boaz mo. Ayun. Ayan. O, sige. Si Ate Clara daw ay. Sa kanyang mga naway magkaroon siya ng mga tutuwa dyan. Maging peace ba? Magkaroon ng peace. Ayan. So, pala decision po, no, yung ano niya. Pala decision yung inyong kaibigan. Siya na po ang nagsabi ng mga prayer request niyo. Ayan, sige. Sige, tayo po mag-pray. Manalangin po tayo. Let's close our eyes. Yes, oh God, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila. Thank you so much, Lord, sa gabing ito, sa mga kapatid ko na naglaan ng oras para makinig na yung mga salita. Oh Lord, Panginoon, hindi ko po alam yung kanilang mga pinagdadaanan personally. But Lord, I pray na visit them. Oh Lord, katagpuin niyo po sila. Patuloy ka po, Panginoon, na mangusap po sa kanila sa gabing ito. I pray, Lord, for Kuya Rizaldi at sa kanyang mga fur babies, oh Lord, pagalingin niyo po sila at heal and be with them, oh God. And patuloy niyo po siyang ingatan sa kanyang mga trabaho and to his family also po, Panginoon, ingatan niyo po sila, patuloy niyo po silang pagtingin, ang pagmamahal at nawa po pang dumating sa punto ng kanilang buhay na makilala din po nila kayo bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas at mas lumalim pa yung kanilang pananampalataya sa inyo through the life of Kuya Rizal. Bigyan din po kay Jess sa Panginoon na nagtitraining, malayo po sa kanyang pamilya. Bagamat malayo po siya, I believe, Lord, that your protection will be to her family, lalo na sa kanyang baby po, Panginoon. Give wisdom na maalala niya lahat ng kanilang mga training po, Panginoon, at ma-execute niya po ng maayos yung kanyang scope of work, O Lord. Ganun din po kay Gresel, O Lord, for her desire to have a partner, Lord. We are praying, O Lord, na you will give her the right partner na tunay nga po na patuloy po, Panginoon, na maglalapit po sa Kanya, pagtingin yung kanyang relationship with you, at higit sa lahat po, Panginoon, ay magkaroon po sila ng purposeful life, relationship po, Panginoon, that will truly bless you, Jesus Christ. And I also pray na kay Ate Clara, bigyan niyo po siya ng um, peaceful environment, lalo na po sa kanyang mga kasalamuha. Hindi man niya po makontrol yung pag-uugali ng kanyang mga kasamahan. But I know, Lord, na with her right respond and with the wisdom na manggagaling sa inyo, ay malalaman niya kung paano niya po i-handle ang mga taong ito. And they will be blessed with her character that will truly shine because of the enabling power of the Holy Spirit na ipagkakaloob mo po sa kanya. And I also pray, Lord, sa aking asawa, ingatan niyo po kami sa aming mga work, give her wisdom, give her knowledge and wisdom sa pag-handle ng kanyang mga students po, Panginoon. And with every plans, sa lahat po kami, with our plans, our desires, na meron po kami, we just lift it up to you and we just surrender it at your feet po, Panginoon. And we are believing and claiming po, Panginoon, na you're preparing something good for us, O Lord, that will glorify your name. Salamat po, Ama. To you all the glory, honor, and praises. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yun po. Good night po, mga kapatid. Salamat po. Maraming sa inyong time. And God bless. Bye. Good See you night. Bye. Good again. night. Good night po. Panoorin nyo na lang po sa Thank you. YouTube yung mga Sige po. Bye. Yung tonight. Salamat po sa Kuya Inday. Good night. Good night.